This video was brought to you by Faithful Jesus Church, one of the happiest places here on earth where everyone is a leader who loves God and leads else. We have started the last month, the series for this month of August, and that is The Hero in Me. And I know for a fact na alam po natin na lahat ng favorite nating heroes ay may mga pinagdaanan in their remote past. Hindi po sila nagising na isang umaga na sobrang malakas na sila. May mga kahinaan din po sila. In the past, just like my Superman, mahina po siya at para ho siyang walang kakwenta-kwenta. Parang ganun lang. Kaya lang ho, situations pushed him to his limits. At nang inabot na po niya yung sukdulan ng kanyang limitasyon, bigla ho siyang nakadiskubre na meron po pala siyang kakaibang kapangyarihan at meron po pala siyang kakaibang kalakasan. At yung kapangyarihan na yon, yung kalakasan na yon, ay nakatago deep within his kalooban. At nung panahon na ng pangangailangan, and he was pushed to his limits, dun lang lumabas yung mga natatago niyang lakas. Posible din po kaya na ganun ho din sa bawat isa sa atin. Na parang mahina ho tayo ngayon, para hong walang kalaban-laban ho tayo sa mga sitwasyon na dumarating sa atin na parang dating lang ng dating at tayo naman ay tanggap na tanggap. Noon pala ho ay may tinatago tayong galing, may tinatago tayong lakas, at may tinatago tayong kapangyarihan. I believe that you and I are made in the image of God. And that God that we are talking about is a powerful God. That God is a mighty God. And if that God is to whom image we are made to, naniniwala ako na pwedeng talunan tayo ngayon, but the challenge should be, we have to be the real me. This message po is entitled, Be the Real Me. Sa Tagalog, kailangang maging ikaw kung sino ka man. Diba? Kulang yung maging sino ka man eh. Maging ikaw kung sino ka man. Kung ano ka nilikha ng Diyos, palabasin mo. Palabasin mo ang totoong ikaw. Yung totoong malakas, yung totoong matalino, yung totoong kahanga-hanga, yun ka eh. Kailangan mo itong palabasin. And this message will help us to know 3 self-help strategies para palabasin yung totoong ikaw. Sabihin niyo sa mga katabi ninyo, palabasin mo yung totoong ikaw. Sa kabila naman ho. Sa simpleng usapan ho, ang gusto nating sabihin that we live in a broken world. Palpako itong mundong ito eh. Maraming sakit, maraming hirap, maraming dusa, maraming kulang. Marami hong kapalpakan sa mundong ito. Why? Because the Bible makes it clear that we live in a broken world. And we cannot fight this broken world with a broken self. So in other words, you and I can only fight this broken world if we do not have a broken self. Now, I believe also that God designed you and God designed me to be that powerful, for there is a battle to fight for, and that Spirit of God is living within us. Gusto kong sabihin sa inyo sa simpleng usapan, may laban. At hindi pwedeng lumaban yung ikaw. Ang pwedeng lumaban dun sa laban ng buhay, yung totoong ikaw. Kaya sabihin mo sa katabi mo, palabasin mo yung totoong ikaw. Yes, Romans chapter 7 verse 15. Ito ho, si Pablo na mismo ang nagsasabi.
This is Apostle Paul. Kumbaga siya na yung pinaka-righteous sa lahat ng mga apostol. Napakarami niya mga accomplishments sa Panginoon. And yet, he made mention of this one. Verse 15 says, I don't really understand myself. Sinasabi niya, malabo ako. Sabi niya, hindi ko maunawaan me. For I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. Ganon din po ba tayo? I'm sure if I ask you, do you know of what good things you should do? Sasabihin natin, alam ko kung ano yung tama eh. Alam ko kung ano yung mali eh. Gusto kong gawin yung tama eh. Pero bakit hindi ko magawa yung tama? At ang palagi ko nagagawa, mali. Dahil mali ang ating sarili. And to continue, verse 17 to 23. So, I am not the one doing wrong. It is the sin living in me that does it. So, ang sinasabi niya, ako to. Hello, ako to. Alam ko kung anong tama, alam ko kung ano mali, pero hindi ko magawa. Bakit? Kasi may nakatira sa loob ko. At yung nakatirang yon, ayaw ko man, tira siya ng tira sa loob. And what's his name? It's spelled S-I-N. Sin, whether we like it or not, lives in you. At ang mahirap doon, nakikitira na, ikaw pa nagbabayad. Diba? The wages of sin is death. Buti ko nakikitira sa binabayaran ka eh, pambihira hindi. Ikaw pa nababayad sa mga pinaggagawa niya habang nakatira siya sa katawan mo. And this is what Paul is saying. Verse 18, and I know that nothing good lives in me. That is, in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. See? Umamin si Pablo. Sa totoo lang tayong lahat, alam naman natin kung ano yung tamang solusyon sa problema natin eh. Alam naman natin na dapat magpatawad tayo, alam naman natin na dapat magtipid tayo, alam naman natin dapat magpakalalim tayo sa Panginoon. But we cannot do it. Why? Because we cannot do it. Hindi natin kaya. We need a greater power to do things for us. Verses 17 to 23 to be continued. I want to do what is good, but I don't. Pansinin niyo po ba yun? Gusto mo, pero hindi mo magawa. Kaya nga kinanta na yan eh. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. So, nakaka-relate ang maraming tao doon sa kanta na yun. Gusto ko, pero hindi ko magawa. Alam ko na hindi tamang magpakatiwakal, hindi tamang, pahirapan ang sarili, maging adik-adik. Pero bakit ko ginagawa? Now, church, if that is your question, this word is the answer. There's somebody who's living in you. You are not the real you. Sabi mo sa seatmate mo, hindi ikaw yan. Ay, yung mga nahihina, nawawalan ng pag-asa, fine. Pero hindi ikaw yan. Huwag kang maniwalang ikaw yan. Huwag kang maniwalang talunan ka. Huwag kang maniwalang rejected ka. Wala ka, latak ka. Huwag kang maniwala doon. Pero wala akong magagawa kung maniniwala ka doon sa halip sa maniniwala ka sa salita ng Panginoon. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. But if I do not want what I do, I am not really the one who's doing wrong. It is the sin living in me that does it. I have discovered this principle in life. Ito na yung sinasabi ni Paul. That when I want to do what is right, gustong-gusto ko na gawin yung tama. Gustong-gusto ko nang itama yung buhay ko. Gustong-gusto ko nang ayusin ang aking relasyon. Ano sabi? Inevitably, I do what is wrong. Pakitagalog nga ako sa katabi ninyo. Yugyugin nyo ako, sige. Sabihin mo, pag gusto mo nang gawin yung tama, ano mangyayari?
bigla mong magagawa yung mali. Sasabihin mo, ba't ko nagawa yun eh? Sasabihin ko na sana sa mentor ko eh. Ba't di ko nasabi? Yun ho yun eh. I love God's law with all my heart. But there is another power within me. Church, listen to this truth. Hindi mo kaaway ang sarili mo. Huwag kang mainis sa sarili mo. Huwag mong i-condemn ang sarili mo. You have to know this. Bukod sa'yo, may ibang power that is within you. And that power is at war with your mind. Siguhin mo ang katabi mo, dalawa pala ako. Oh. Unless we admit it, we cannot change life. Sasabihin mo, ganito na talaga ako. Palpak na talaga ako. Wala na talagang pag-asa. No. No and no. There is a power within you that is at war with your mind. And this power makes you a slave to the sin that is still within me. That's why our message today, church, is this. If you want to be in a better position starting today, gusto mo makawala sa sitwasyon mo, gusto mo umangat ang buhay mo, be the real you. Palabasin mo yung galing. Palabasin mo si Superman sa loob. Palabasin mo si Wonder Woman. Palabasin mo yung totoong ikaw na yun ang nilikha ng ating Panginoon. Now, I'd like to reveal to you 4 weapons of self-destruction. Matindi ho ang mga weapons na 4 na ito. Bakit ho? Kasi itong 4 na to, ang sisira sa'yo. At pag sira ka na, yung una nasisira yung ulo mo eh. Pag sira ka na, sira na buhay mo. At pag sira na buhay mo, sira na diskarte mo. At pag sira na yung diskarte mo, nasisira pati ibang tao. 4 na bagay na napakagaling manira ng buhay. 4 weapons of self-destruction. Una ko, sang-ayon sa mga binasa nating talata, the first one is confusion. Yan. Pag ikaw nagsimula ng malito, ano ba talaga? Ano ba talaga? Nawindang ka na. Nauga na yung identity mo. Babae ba ako? Lalaki ba ako? Babae ba ako? Lalaki ba ako? Pinagpala ba ako o pinarusahan? Pag nauga na ang identity mo, sigurado na malapit ka ng mapuksa ng kalaban. Kaya ang sinasabi ni Pablo, ingatan natin ang utak natin. Huwag tayong malilito. At sa tuwing makakaranas tayo ng kalituhan, buksan natin ang Biblia, alamin natin ang katotohanan. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Another weapon of self-destruction is condemnation. Tandaan mo, ang kabati mo, sarili mo. Sino bang lalaban sa hirap? Ikaw. Sinong lalaban sa sakit? Ikaw. Sinong lalaban sa mga dusa ng buhay? Ikaw. Pero naman, kung ikaw at ang sarili mo magkaaway, hindi ka makakalaban. Kung ikaw mismo, nilalabanan ng mga kaaway mo sa labas, at ikaw mismo, nilalabanan mo yung sarili mo, wala ka na. You are for destruction already. Kaya hold your seatmate, sabihin mo, wag mong aawayin ang sarili mo. Never ever be confused. Never ever be condemned. That is why I'm warning every one of you, pag nagsisimula na kayong malito, pag nagsisimula na kayong manisi ng sarili ninyo, tigil-tigilan nyo yan. That is not from the Lord. Pangatlo, eto na. Pag ikaw ay nagko-cover up na, cover-ups, nagtatago ka na, you are covering up 2 things, insecurity
And another one is bitterness. Cover-ups of insecurity and bitterness, delikado yan. Alam niyo, maraming tao magaling umarte. Hindi ako galit. Pero hindi na mababalik yung relasyon natin. Ouchie! Ano yun? Ang totoong test na ikaw ay okay na, ikaw ay nagpatawad na ibabalik ang relasyon. Diba? Pag hindi na ibabalik ang relasyon, ibig sabihin, di ka okay. Ibig sabihin, joke time ka. Ibig sabihin, nagpapanggap ka lang na okay. But deep inside of you, you have wounds. You have pain. Another thing is the cover-up of insecurity. Kaya mga taong insecure, mapapansin mo dinadaan sa kung ano-anong bagay. Pero tanggalin mo yung mga bagay-bagay na yon at mga kung ano-ano yon, lalabas napakahina niya. Na yun lang yung front niya para hindi siya mauga. But I'm telling you this, nakakaloka ang maging insecure. Kasi ang taong insecure, maraming bagay na nagagawang nakakaloka. Lumuhod ka ba naman, boyfriend, huwag mo ko iwanan, boyfriend, magpapakamatay ako. Luka-luka. At bakit naloka? Nawindang, bakit? Kasi insecure. Pambira, ilang milyon ng lalaki sa Pilipinas, isang tao lang ang umiwan sa'yo, nawindang ka na, insecure. Feeling niya, pag wala na siyang boyfriend, wala na rin siya. Hi there? And the last weapon of self-destruction is this one. Dahan-dahan ito, pero boom! Pag sumabog. Confusion, condemnation, cover-ups of insecurity and bitterness, and the last one, crippling fear. Yan na. Yung isa-isa kang ginagapang ng takot. May nakita lang bukol. Uy, bukol, cancer. Meron lang pinirmahan yung bossing, tapos nagbulungan lang. Naku, termination. Yung mga ganun ba? Tapos yung crush mo, hindi ka pinansin. Naku, hindi ako type. You know, yung mga ganun. Yung takot na hindi mo pa naman approve, pero pinapapasok mo sa katawan mo at kinikilabutan ka na. Yan yun. Alam nyo yung takot, hanggat hindi natin pinapapasok sa utak natin at puso natin, mananatili tayong nakatayo kahit na ano pang maging costume niya. So, let me just check ourselves today among the four. Alin ang masyadong matindi ang epekto sa'yo? Is it confusion? Is it condemnation? Is it bitterness, insecurity? Or is it the crippling fear? Sinabi ni Pablo yun And then verses 24 and 25, ito sabi niya, verse 24, oh my goodness! What a miserable person I am! Sinabi niya yun wow! I have condemnation. Wow! I'm confused. Wow! I'm insecure. Wow! I'm bitter. Wow! I'm fearful. How miserable I am. Sinabi ni Paul yan Pero look at the next word. Hindi niya tinanong, what will I do? Hindi siya nagtanong, what should I do? What strategy should I take? At yun ang ginagawa na marami sa atin. Pag natatakot, anong gagawin ko? Pag nagagalit, anong gagawin ko? Pag nawiwindang, ano, sabi mo ko ano. Paul said, hindi ano. Paul said, sino? Ang sabi ni Paul, who will free me from this life that is dominated by sin and death? Sinasabi ni Paul, hello, kahit anong gawin mo, di mo kaya yan. Ang tanong dito, sino ang makakatulong sa akin? And sinagot niya, verse 25, ang makakatulong sa'yo para lumabas yung totoong ikaw is Jesus Christ Himself. In verse 25, thank God, the answer is in Jesus Christ our Lord.
So you see how it is. In my mind, I really want to obey God's law. But because I am of my sinful nature, I am slave to sin. Gusto kong sabihin sa'yo, may nagdidikta sa'yo. May nagpapagalaw sa'yo. And definitely, kung negatibo yun, hindi yun ng Diyos. At ngayon na naririnig mo ang mensaheng ito, palabasin mo kung sino ang totoong ikaw. At pag lumabas ang totoong ikaw, yung totoong destiny mo, yun ay susunod na lalabas din. Because the old you, the miserable you, will not be fitted to your destiny. Kaya malamang hindi pa dumadating ang destiny mo eh. Kaya malamang yung ultimate plan ni God, hindi mo na-realize. Bakit? You're your old you. Sabi mo sa seatmate mo, luma ka kasi. Pati mo yung utak mo, pareho pa rin. Negative. Pati mo yung emosyon mo, lagi na takot. Hindi bagay yan sa destiny. Hindi bagay yan sa purpose eh. That is why, if you want to experience your destiny, if you want to experience your purpose in life, be the real you. Come on, you can do better than this. Shake your seatmate at sabi mo, be the real you. Willpower is not enough. I need God's power. Church, for a very long time, hindi natin pinapansin to. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, sa totoo lang, ay nasa atin na mga mananampalataya ng Panginoon. If you look at the book of Romans 7, makikita niyo po dyan, bilangin niyo, nagbilang ako sa New Living Translation. 41 times. Ilan ho? 41 times na ano? Puro ang sabi ni Paul, I, myself, me, I, myself, me, I, myself, me. 41! Problema, yun. Kaya defeated ka kasi merong kang I problem. Diba? Compare Romans 7 and Romans 8. Romans 7 is a picture of talunang Kristiyano. Bakit? Kasi puro ako, hindi ko kaya to, nahihirapan ako, nasasaktan, ako. Talo ka niyan, pag puro ako. But take a look at Romans 8. Romans 8 is a picture of a victorious Christian. Why? Kung 41 times minention yung I in Romans 7, so Romans 8, bilangin nyo, 19 times binanggit ang Holy Spirit. In other words, what's the point? Hindi kaya ng I, me, myself. Pero, hindi yun doon nagtatapos ang kwento. Kaya ng banal na Espiritu. Tulak mo, seatmate mo, sabihin mo, Holy Spirit. Now, let's talk about the 3 self-help strategies. Ano ang dapat nating gawin para mapalabas yung totoong tayo? Nawa po, hindi lamang ito basta aral, kung hindi magawa talaga natin sa ating buhay. Una ho, we have to deepen our relationship with God. Deepen our relationship with God. Number 2 that you have to do, detect and disarm the lies, kasinungalingan, that I am believing. Detect and disarm the lies, kasinungalingan, that I am believing. And the third one is declare dependence on the power of the Holy Spirit. Again, what was the first one? Deepen my relationship with God. What's number 2? Detect and disarm the lies that I am believing. And the third one is declare dependence on the power of the Holy Spirit. Let's start with the first one.
Again, Romans 7, hindi kaya. Palpak, talunan. Tapos tumalon si Pablo sa Romans 8. Sabi niya, sino makakatulong sa akin? At ang sagot niya, si Jesus lamang. At ang unang-unang sabi niya sa Romans 8, verse 1 and 2, so now, there is no condemnation to those who belong to Christ Jesus. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Ano sinasabi niya? Lito ka? Ano sinasabi niya? Bagsak ka? Ano sinasabi niya? Insecure ka? Feeling mo wala nagmamahal sa'yo? Ano sinasabi niya? Natatakot ka? Sabi niya, ang unang solusyon dyan, palalimin mo ang iyong relasyon sa Diyos. I'd like to emphasize the word deep malalim. Marami kasi nagsasabi, Christian ka na ba? Okay na yun. Ito, tanggapin mo si Jesus ha, si Jesus, tanggapin mo ha. Ang dami hong Kristiyano. Pero marami hong Kristiyanong mababaw. Nasimba, nakanta, nagbabasa, hanggang dun lang. Alam nyo, walang mangyayari dun. Hindi ka maisasalba ng relihiyon. Yung pagbabasa, pwedeng maging relihiyoso ka eh. Yung pananalangin, pwedeng maging relihiyoso ka eh. But religion cannot save. What can save people is our relationship with God. Kasi ninyo, kapag may sakit na yung tao, sinong unang tinatawag niya? Diba, Diyos? Bakit? Diyos ko, tulungan mo po ako. Sino pangalawang ipapatawag? Pamilya niya. Bakit? Kasi alam niya, yung pamilya niya may relasyon siya. At yung pamilya niya sa oras na kagipitan, tutulungan siya. That is the point. Kung mababaw ang pagtingin mo sa Diyos, kung mababaw ang relasyon mo sa Diyos, wala kang huhugutan ng lakas. Wala kang huhugutan ng tulong sa panahon na kailangan mo ito. Sinasabi lang dito ni Pablo, hindi pwedeng mag-solo. Hindi kayang lumaban sa buhay ng willpower. Kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Tingnan mo. Minsan mo nang sinabi yan eh. Ang galing-galing mo eh. Lumipas ang maraming taong kaya mo eh. Pero it cannot last forever. There will always come a point in your time na kailangan mo ang Panginoon. You have to deepen your relationship with God. Alam niyo, I never realized the value of friendship until itong mga nakalipas na araw. Siguro, God has His way of teaching me. Kasi hindi niya naman masisi si Ate Mitch eh. Sa dami ho ng binigyan namin ng aming buhay, sa dami ho ng pinagtiwalaan namin, inaruga, may mga ahas, may mga kobra, may mga kinain ng kamay mo, kinain nilulun pa ang buo mong pagkatao. Ano yung epekto sa'yo pa? Okay, I forgive them, but next time I will be careful. Hindi ko ibibigay ng buong-buo ang sarili ko para kung masaktan, hindi ganong kasakit. Kaya lang ho, hindi eh. Ang sinasabi ng Panginoon, hindi dadating yung point na hindi ka masasaktan. Hindi mo iniiwasang masaktan ka. Ang pinaghahandaan mo, pag nasaktan ka, kanino ka kakapit, kanino ka huhugot ng lakas. Kasi kung wala kang paghuhugutan at ikaw lang, sigurado ako, hindi mo kakayanin. Tulak mo yung seatmate mo, sabi mo, hindi mo kakayanin mag-isa. Opo. All the while I thought, pastor is enough. He's my best friend. Kaya lang ho, may mga issues pala at concerns na hindi pwedeng ganap na maunawaan ng lalaki dahil babae ako. And praise God, God has given me a friend. Na yung friend na yun, tinaboy-taboy ko na because you hurt me before. Until now that I realize,
na kahit nagkaganunan pala kami, malalim pala yung samahan namin. Kahit anong nangyari, we are still back in each other's arms. That's my point. Masasaktan at masasaktan na mag-asawa. Masasaktan at masasaktan na magnanay, magtatay, magpinsan, mag-cell group. Pero pag malalim ang ating relasyon sa bawat isa at malalim ang ating kapit sa Diyos, kakayanin natin ito. Bakilakaso, amen, kakayanin natin ito. Yes! Let me remind you that the Holy Spirit, hindi, Holy Spirit, nanginginig ako, Holy Spirit, hindi ganon. The Holy Spirit lang naman, listen, is the power of God. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Ano bang kayang gawin ng Diyos? Yung kapangyarihan na yun, nasa iyo. Pero sabi ni Satanas, wala sa iyo. Sabi ni Satanas, lito ka, windang ka, wala ang power sa iyo. Ikaw naman naniwala. Pero pag malalim ang relasyon mo sa Diyos, kahit ano mangyari, titingin ka lang sa krus at maaalala mo, sobrang mahal ako ng Diyos. Hindi niya ako itatapon ng ganon na lang. Kaya yung mga Kristiyano na alam kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa kanila at kung gaano sila kamahal ng Diyos, nagpatumbling-tumbling na sa kasalanan, bumabalik ulit sa tamang katuwiran. Bakit? Dahil alam nila at hindi na malilimutan pa kung sino ang Diyos at kung gaano kayaman ang kanyang biyaya at habag. That is what grace means. Sabi ko nga, if I have to define what grace is, biyaya ng Diyos. Sa 2 Corinthians, I would describe grace by this. Diba? Salamat sa biyaya ng Diyos. Sabi niya doon, for my strength is made perfect in weaknesses. My grace is sufficient for you. What is that grace? For me? You ask me, what is that grace, Ate Mitch? For me, that grace is the power of God. Hindi ko kaya, lito na ako eh. Hindi ko kaya, down ako eh. Pero ba't nakakaya ko? Church, I'd like to tell you, it is not me who can do this. It is not me speaking to you, it's the power of God. This is the Holy Spirit of God. Kaya ho, pagdikit kayo ng Diyos, kahit may humila-hila sa'yo, safe ka. Kasi hindi ka bibitawan ng iyong Panginoon. Tapikin mo, seatmate mo, sabihin mo, umasa ka sa Diyos. Opo. Deepen my relationship with God. Jesus should not only be resident in the heart, but He should be the President. Diba? Mahirap sabi, papasukin mo si Jesus, nakapasok naman. Pero hindi naman siya presidente. Nakikiborder. Border. O Lord, blessing. O blessing. Ganon. Hindi ho. Jesus wants to be the CEO of your life. And, nakakita na ho ba kayo ng baboy? Baboy. Yung live na baboy. Ha? Kunyari, ito, imagine, ito, si Porky. Galing pa sa palengke. Pero sabi ko, uy, Porky lalabas ka sa SM Cinema, live mainstreaming pa yun. Mag-lotion ka, yung oil of Olay. So si Porky, naka-oil of Olay. Sabi ko, Porky, magdamit ka na maganda. Nakadamit na maganda, pink at fuchsia si Porky. Tapos may tali-tali pa si Porky dito. Now, let me ask you, ano tingin nyo kay Porky? Magandang baboy. Tama, pero baboy pa rin. That's the point, church. Kahit anong gawin mo sa sarili mo, kahit tambakan mo yan ang kung ano-ano, mananatili yung katotohanan that we are sinners, that we are losers, that we are nothing. Paano magbabago si Porky? Lechonin. Itapon.
at palitan ng tao. That's the point. Hindi pwedeng magbago yung tao sa pamagitan ng panlabas. Ang pagbabago ay nagsisimula sa panloob. If I have to show you an illustration, meron ditong agila. Sobrang laki ng agila. Kaya lang patay na. Patay. Imagine yung agila nandyan. Patay. Ang laki ng ang laki. Ang bibig, ang laki. Ang mga kuko, ang laki. Pero patay. Pero dito, yung yung pambasang ibon, hindi na maya. Huli na kayo. Ha? O eagle na. O kunyari maya. Mayang maliit. Pero naman, maya yo, pero buhay. At ano yan? Powered by the spirit of the eagle. Yung namatay na eagle, lumipad, yung espiritu ng eagle, pumunta sa Maya Birdie. Lumipad yung Maya, oh! Nagulat kayo. Bakit ganun? Malaki yun maliit yun Tama. Pero yung malaki sinasabi nyo, walang espiritu. Pero yung maliit na i-small ninyo, kaya nakakagawa ng amazing. Dahil may espiritu. And that's the same thing with you. Maya man tayo. O yung kinukulayan man tayong ibon. Ox lang yun. Basta, ang Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit, nasa atin. Pambira, maya ka na nga, wala pa spirit. Pambira, pero wala ka naman spirit. Patay ka lang. Ano ka lang? Stuffed toy. Talk time yan. Kasabi mo sa katabi mo, deepen your relationship with God. Okay. Now, gusto ko rin sabihin sa inyo na ang pagbabago nagsisimula sa isip. Kaya nga pinababasa tayo ng Biblia ng Panginoon para maisip natin na hindi tayo nag-iisa sa laban na to. Alam nyo, yung aking kaibigan, nandito po siya for 2 months, right? She's done a lot of things for us. For the school, for the church. Tapos nandun siya sa isang kwarto. I have to admit, nag-iyakan kami. Nag-iyakan sa airport. Kaya ayoko maghahatid Ano ba? Pero, makita mo, syempre wala na, umalis na. Pero pumapasok ako doon sa kwarto niya. At pagpasok ko doon sa kwarto niya, naamoy ko pa siya. Nararamdaman ko pa siya. Kung sa physical friendship may ganon, how much more in the presence of God? Meron kayong tagpuan na doon uupo ka lang pagpagod ka na, sasabihin mo, Panginoon, nandito na po ako sa tagpuan natin, pwede po ba palakasin mo ko? Bigyan niyo po ako ng kapangyarihan niyo kasi marami pa po akong aayusin sa mga susunod na araw. Next, number 2. We have to do this. Detect and disarm the lies that I am believing. Nasabi po sa Romans 8 verses 5 and 6, those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. Siyempre, kung walang Holy Spirit sa'yo, makamundo. Kamatayan ang iniisip mo. But those who are controlled by the Holy Spirit, think about things that please the Spirit. So sabi niya sa verse 6, so letting your sinful nature control your mind leads to death, but letting the Spirit control your mind that leads to peace. Gusto kong sabihin sa inyo na may dalawang utak. Ang utak na palpak at ang utak na pinangungunahan ng banal na espiritu. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na hindi ako tinotopak. Tinotopak din ako. Tao yan tao. Mukha lang angel, pero tao. Diba? Nasasaktan din ako, nahirapan din ako. Kaya lang I always pray this kind of prayer. Lord, Holy Spirit, give me the thoughts of God. Palitan mo, Panginoon, yung utak ko, huwag mong hayaan na makurap ang utak ko ng kasinungalingan. At pag binigyan ka na ng utak ng Panginoon, ang sabi po sa verse 6, kapayapaan ang susunod dito. I challenge everyone, especially those who are taking pills,
sleeping pills, or whatever pills just to let you sleep. Nangyayari yan eh. Pero sabihin mo lang ito, pray this prayer. Holy Spirit, bigyan mo ko ng sariwang utak. Panghawakan mo ang utak ko para hindi mag-isip ng kung ano-ano. We have to detect and disarm the lies that we are believing. Alam niyo ba, bawat isang ginagawa nating palpak, kaya nating ginagawa yon is this. There is a deception inside of it. Listen, behind every self-defeating act is a lie that I have believed. Listen to this. Ako hindi ako nahihiyang sabihin that before I got married to pastor, maldita ako ng college. Iba-iba ang boyfriend. Ikaw na. Bakit? Kasi naniniwala ako na okay lang yun. Naniwala ako na maganda ako kaya marami sila. Naniwala ako sa kasinungalingan na pwede naman yun. Sabay-sabayin mo, i-schedule mo lang. Kaya nawiwindang ako pag, ano bang araw ngayon, dumating ka? Alam niyo yun? Yung mga naninigarilyo, kaya naninigarilyo. Bakit? Naniwala sila na okay lang yun. Tapos lagyan mo ng metal-metal, yung mga vape-vape, okay lang lalo. Nakuha nyo, kaya mo ginagawa ang isang bagay, kahit na parang alam mo mali, dahil naniniwala kang, okay lang yan. Diba yung mga pakiskis dito, pakiskis dyan, pakiskis dyan. Okay lang yan. Yung mga nabubuntis bago ikasal, okay lang yan, marami namang ganyan eh. That's the deception of the devil. As long as sinasabi ng utak mo na okay lang yan kahit masama, na okay lang yan kahit hindi tama, na okay lang yan kasi ginagawa ng lahat, the real you will not come out. Mamumuhay ka sa kasinungalingan. And you know, to stop defeating self, para hindi ka matalo, stop deceiving self. Huwag mo lokohin ang sarili mo. Kaya lagi ko sinasabi, lokohin mo, lelang mo. Pero ako hindi mo maluloko. Pero maraming beses na ako naloko. Kaya lang ako bumabalik sa katinuan, pag binuksan ko na Biblia, pag binuksan ko na yung bibig ng Diyos, at nakita ko yung katotohanan, at ping! Nawala yung kasinungalingan. Kasi when I had a doctor's checkup the last 2 weeks, nawindang ako. Natakot ako. Mabilis na yung takbo ng utak ko kasi operasyon na yung susunod. Sabi ko, hindi ko na kaya. Isa lang. Ang dami ko ng pinahirapang tao. Hindi ko nakakayanin yung bibiyakin na naman. Kukurin na naman ang puso. Chachap-chapin na naman. Dadalawahin ang bakal. Sabi, hindi ko na kaya yun. At alam niyo kasi nungalingan ng Diablo, may katuturan bang mag-serve? Pastor ka? Nagkakasakit ka na? Pahiling-hiling Sunday ka pa? Ano gagawin mo? Takot ka eh. So I just cried to the Lord, Lord, natatakot ako. I even told Mommy, natatakot ako. This is what I feel. I have to be honest with what I felt. Pero hindi natatapos dun. I have to open the mouths of God. I have to open the Bible. I have to talk to pastor and discuss things. At nang nalaman ko na nagsisinungaling ang Diablo, kasi sabi ng Panginoon, you shall live and declare the glory of my God. Doon lang ako natauhan. Doon lang ako lumabas na kaya ko to dahil sinungaling ang Diablo, totoo ang pangako ng Panginoon. Can we clap our hands for God? Tapos nung tumino ako, mabuti na lang ang biyaya ng Diyos, hindi ako nag-all the way down. Sabi ko nga dun sa mga nagsasabihin ko na, gusto kong mag-imbento ng chastity, hindi bet, underwear. Yung bakal, may padlock, si Mommy lang ang may alam. Kaya pagpasok ng anak, safe na safe si Mommy. Bakit? Naka-chastity. Kaya pag may boyfriend, okay yun si Mommy, masaya si Mommy, sige labas kayo.
Hindi naman niya mag-go all the way down. Bakit? Kasi pag hubad ng pants, bakit naka-belt? Bakit naka-padlock yan? Si mami kasi conservative eh. Kaya dito-dito na lang. Nakuha niyo yun? Alam niyo yung biyaya ng Panginoon sa akin, hindi ako nag all the way down. Pero yung grabe, after I gave up everything, sabi ko, will there be a man for me? Kasi feeling ko, ang dumi ko. Feeling ko, kakasuka ko. Feeling ko, parang wala ng future ahead of me. Pero nung sinabi ng Panginoon na, I have chosen you, I have appointed you that you should go and bear fruit. Pinanghawakan ko yon. And sabi ko, I have my second purity. I have been made clean by the Lord. And that's why God gave me a man na talagang tinanggap ako for who I am. The point is, mga kapatid, wag kayo maniniwala sa dyablo. Wag kayo maniniwala sa kanya kasi sinungaling siya. At pag naniwala ka, hindi naman score against him yun eh. Ikaw ang talo. Ikaw ang talo. Kasi ang gusto niya, masira ka, mawasa ka, maniwala ka na wala ka ng future, maniwala ka na wala ka ng destiny. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang maniniwala sa dyablo. Naalala ko yung mag-asawa. 5 years sila, bago naging sila. Tapos, so napaka-sweet nila mag-asawa. 1 year, hindi po sila nagkakaanak. Sila lang talaga. Ang problema ko, they know each other so well. Kaya lang, ito hong lalaki, may konting depekto. No offense meant, illustration lang. Ngongo. Honey, ganun. Nung isang araw, katok siya ng bahay. Sabi niya, alam naman ni wife, na, husband lang naman niya yung may ganong katok. Ang tagal, kumakatok. Sabi niya, knock. Hindi ganon. Sabi niya, knock. Sabi ng asawa niya, ano ba? Who's there? Alam ko naman kung sino, kaya pumasok ka na lang. Ulit-ulit yung asawa niya, knock. Sabi ng asawa niya, ano ba? Pumasok ka na. Wala na akong ibang alam ng ngongo, kung hindi ikaw lang. Sabi niya, mga nimunan mo eh. Nga. Nakuha niyo ho? Ay, sige na. Minsan may mga bagay na dahil paulit-ulit na, pinaniwalaan na lang natin na okay. Diba who's there pa, wala may ibang ngongo. Siya lang, doon sa bahay nila. You get the point? Pero kailangan minsan ipaalala eh. Ipaalala sa atin. Minsan alam naman natin mahal tayo ng Diyos eh. Alam naman natin na this is not our home. This is not our home. Alam naman natin na kung mamatay man tayo, mayroong buhay na walang hanggan eh. Alam naman natin na kung magkawindang-windang, sasaluhin tayo ng biyaya ng Diyos eh. Kaya minsan nakakalimutan natin eh. At pag nakalimutan natin, hindi na lumalabas yung kapangyarihan ng Diyos at kalakasan ng Diyos at natatalo na tayo ng kaaway. But let me just remind you that you have to keep on believing in the promises of the Lord. Romans 8, chapter 8, verse 11. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Nasa ang banal na Espiritu? Nasa atin. And Jesus Christ raised Jesus Christ from the dead. He will give you to your mortal bodies by this same Spirit living in you. At sabi niya sa verse 14, those who are led by the Spirit of God are children of God. Verse 18, yet what we suffer now is nothing compared to the glory that He will reveal to us later. Sabi niya sa verse 31, what shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, Tagalog po, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Mga kapatid, para lumabas yung totoong ikaw, yung totoong malakas, yung totoong kayang lumaban sa buhay, yung totoong mabuting tao, yung totoong may destiny, declare dependence on the power of the Holy Spirit. Lagi po nating sasabihin, Panginoon, I need your presence. I need your power. Meron po isang verse sa Bible, I think this is in James 5:16.
When we confess our sins, ano po nangyayari, sabi ng Biblia? May kapatawaran. Can you follow me, please? Kapag nag-confess ka, sabi niya, confess your sins to each other and pray for each other so that healing would take place. Now listen, napakadali hong magkumpisal sa Diyos. In fact, sobrang dali. Kaya ang ginagawa ng iba, ay, gagawa mo na ang kasalanan. Fire! Tapos mamaya, Lord, sorry. Forgive. Tapos kakanta na, serve na naman kay Lord. Dali! Kaya lang ho, you're not deceiving God, you're deceiving yourself. Yes, you have asked for forgiveness from the Lord, but there was no healing yet. Kaya paano mangyayari yung healing? Kaya sabi ni Pablo doon, sabi niya, confess your sins to one another and pray for each other. Sasabihin ko sa inyo, kaya ako nasasabi yung Pasko. Kasi may isang mentor bago kayo na sinabihan ko ng lahat ng bungo ko at buto-buto ko sa buhay ko. I was already preaching at that time. You wouldn't believe it. People are getting healed. People are getting blessed. But I'm so bad. But when I confess it to one person, at pinatawad ako ng Panginoon sa pamagitan ng pagkumpisal ko sa tao na yun, alam mo, pagkasabi ko, pakiramdam ko, nawala yung maiitim na mga mitch sa buhay ko, at masasabi kong, ito na talaga ako. Wala na akong tinatago, ito na talaga ako. Ito na yung pinatawad na nilinis ng Panginoon. Ang sarap-sarap huminga, ang sarap-sarap matulog, ang sarap-sarap maglakad, because I know now that I am the real me. At nung ni-reveal ko yung feelings ko, yung ni-reveal ko yung nararamdaman ko, that was the only time that healing came to me. In other words, I'm telling you, revealing your feelings is the beginning of healing. Tama na! Tama na lahat na nagbabalati yung katulad ko noon. Hindi makakatulong yung si Lord at ikaw. Tama na! Sinungaling ang diablo noon na ikaw lang at si Lord, kaya mo. Willpower is not enough. You need somebody else. You need a cell group. You need a support group. You need a mentor. You need a cell leader who will pray for you. And more so, you need the power of the Holy Spirit. Kaya nga ho, masasabi nyo, kaya ngayon lagi ko sinasabi, if not for the grace of God, hindi ko alam kung saan napupulutin ang buhay ko. If there's one word today that I'd like you to dwell on, para lumabas yung totoong ikaw, listen to this song and meditate upon the grace of the Lord. Thank you for listening. Come worship with us every Sunday at SM Manila Cinema 3, 10 a.m.